buo na natin yung cylinder head natin. Ito namang engine block ang ipe-prepare natin para maipatong na natin yung cylinder head. So, nalinis na natin itong block. Na-prepare na natin. So, isusukat natin itong nakakabag talaga ito. Ngayon yung bomba ng langis dito. So, ayan. Okay naman lahat. So, okay yung head gasket natin. Papatong na natin yan. Naka-ready na itong block natin. Ayan, nalagyan pa na langis yung mga piston. Naka-ready na yan. Naka-ready na rin itong mga bolt natin. Patong na natin itong cylinder head natin. Malinis na yan. So, ilalagay na natin yan. Ayan, naipatong na natin. Bakit ako? Ay, tapon mo nga yung mga pera. So, yung unang torque natin, 15 Newton meter. At ito torque muna natin siya na 15 Newton meter. Tapos 90 degree plus 90 degree. So, may mga marking tayo sa mga head bolt. Bali 90 degree iikot dito, tapos 90 degree uli iikot papuntang harapan. So itong marking na to papupunta dito sa harap, 90 degree plus 90 degree. So lahat yan ito-torque natin na sequence. So lagi pa nag-iikot yun ng mga head bolt o main bolt, laging nag-umpisa sa gitna palabas sequence. So yun, 90 degree na yun, yung una. Ayan, 90 degree na yan. So 90 degrees plus 90 degrees tayo ulit. So, ganun yun. Itong marking, pupunta lahat dito sa likod. Okay na lahat yan. Galing sa likuran tong marking na to, napunta na sa harapan. So, lahat yan. 50 Newton meter plus 90 degree plus 90 degree. So, nalagyan na natin itong mga cone. Sunod itong mga lifter. So ito lahat lifter, chinek natin lahat yan isa-isa. Kailangan buo yung roller nya ito.
hindi sira yung mga bearing sa loob. Sa video ko sa part 1, yung removal niya, itong mga araw na to, nakatayo lang yan. So yan na yun, nakaset na siya. 0 degree doon sa baba, naka 0 degree, ayun, marking. So yan na yan. Kompletuhin natin dito yung cap niya, tapos lalagay natin tensioner. So kompleto na natin lahat yan, naka-timing na yan, nakalagay na yung mga cap. Lalagyan na natin yung tensioner. So yung tensioner nito, bago nyo ilagay, ilock nyo yung pinaka tension nya para mailagay nyo na maayos. So dito lang, didiin nyo dito para mag-spray yung ipin nya. Ayun, yung mga ipin nya. Tapos idiin nyo doon. Pag diin nyo doon, so pag diin nyo doon, sagad na, ilock nyo lang siya. Ayun. Ayun, bali nakalock na siya. Ay papasok nyo na ngayon. So siguraduhin nyo lang na may silicone bago nyo ilagay. So na-adjust na natin yung mga tappet nyan. Bali yung ginamit ko 0.20mm. Straight na lang. Yan, diesel. Cylinder 3 0.20 din. Cylinder number 4. Yan, so okay lang. Na-adjust na rin natin yan sa recheck lang. Cylinder number 2. So okay na din. Balik. So okay na tayo sa tappet niyan. Lalagyan natin yung mga injector sa injector plug. So ayan, nilagay na rin natin yung mga injector natin. Lagyan natin ng mga bagong washer yan. Napalitan na natin ng bagong o-ring. Isa rin cause na naghalo yung diesel at langis ng engine, lalo na itong mga ganito. Yung mga washer, kailangan pag ibabalik nyo to, niroduin yung mahigpit at o maganda pa yung washer, kung hindi palitan nyo ng bago. Bali yan, 1, 2, 3, 4, 5 mga washer na copper, tanso. Forward na lang tayo ha. So nalagay ko na yan dito sa mga intake, sa linya ng diesel, exhaust. Halos nabuo ko na. Ayan. So yung radiator na lang natitira sa yung pan. So ayan, halos na kompleto natin. Nalagay na natin yung radiator sa yung pan. So magbibid tayo ng fuel system. Lalagay na natin yung langis. So itong mga 4M41 na ito, dahil yung injector niya nasa loob, nagbi-bleed ako ng fuel system dito sa mga heater plug. Tinatanggal ko itong heater plug apat, tapos i-redondo ko, i-start ko hanggang lumabas na yung mga diesel dito sa butas. So ito, na-redondo ko na ito, lumabas na yung mga diesel dito. So ibabalik ko natin mga heater plug, i-start natin. Naibalik na natin yung mga heater plug. So okay na yan, i-start na natin yan, first start. Pero itong butson niya, hindi ko muna nalagay doon sa ilalim. So i-start lang muna natin. Ayan. So engine on. First start natin. Engine on. Start. Ayan, okay na yan. Pagtasing na lang yan. Continuation ng part 1 dati. Ayan. Okay na siya. Pati yung tubig niya, wala na pressure. So ayan, okay na yung pinapa-overall natin na yan. Yung continuation ko sa part 1 dati. Kahit i-rev mo yan, wala nang pressure doon sa hose niya.